Ngayong araw nga mga kaprobinsyano, ito't maaga ko nga palang ginayak itong pinaluto ng aming tita. Kaarawan niya kasi ngayon kaya ito't maaga nating ihinanda. Isa nga sa pinaluto niya sa atin itong isa sa bestseller nating dinakdakan. Sa mga bago nga nating followers mga kaprobinsyano, na kung saan curious nga sa paggawa ko ng dressing ng dinakdakan, simple lang naman po yung mga ginagamit kong sangkap dyan. Kaya kung gusto nyo nga pong gayahin pwede nyo pong balikan yung ating video. At hindi rin naman ganun karami yung kakailanganin nating sangkap. At halos nakikita lang din naman sa ating mga kusina. Kung may tatanong nyo nga mga kaprobinsyano, ako hindi pa naman po ganun kabiteranong magluto. Sadyang passion ko lang po talaga ito. Wala rin po akong formal na training pagdating sa pagluluto. At tanging karanasan lang po ang nagturo sa akin. Sa madaling salita po wala po akong diploma at tanging sandok nga lang ang aking hawak. Kaya talagang nagpapasalamat po ako sa inyo mga kaprobinsyano. Kahit papaano po may tumatangkilik sa ating mga niluluto. At tumaigi ako na nga itong tandem nating recipe. Ito dadali na nga namin dun sa aming tita. Bali kasama ko nga pala magdi-deliver mga kaprobinsyano itong aking bayaw. Hindi naman yung kalayuan at dito lang din naman yun sa aming barangay. Ito at nagpunta na nga kami kaagad mga kaprobinsyano. At pinadadala kasi ito ng alas 11 ng umaga. At pagdating nga namin dito sa kanila mga kaprobinsyano, ito't bumungad nga sa amin itong malalaking speaker ng aming tito. Maya nga lang ito't lumabas na si Tito Michael. Medyo pagod na nga raw siya at kanina pa nagluluto. Pinakita nga niya sa amin yung niluluto niya dito sa Gedli. Ito't isang talyasing papaitang baka pala yung kanyang dinadali. Abay sa paghahalo pa nga lang mukhang masarap na. At maya nga lang mga kaprobinsyano, tinawag nga ako nila Tita Bet dito sa loob. Meron pala sila ditong 4 na pirasong itik. Na kung saan nga napalambutan na raw kagabi. Hindi na raw maharap lutuin at pagod na yung kanilang cook. Kaya ito't pinadali nga sa atin mga kaprobinsyano. Kung ano nga lang yung mga sangkap na nandito yun lang din yung aking pinaglalagay. Ang importante lang naman dito sa tiim mga kaprobinsyano yung mga ibabaw yung tamis. Konting asim at konting alat. Nung may luto na nga ipapaitan sa labas, ito't pinasalang ko naman yung pinaluluto nilang tiim. At baka ka kumaubos yung gasol bago matuyuan itong aking niluluto. Iba kasi dito sa kahoy mga kaprobinsyano. Sulungan mo lang na sulungan talagang saglit lang matuyo. At habang naghihintay nga kami mga kaprobinsyano, ito nagdatingan na nga rin yung ipapang in-order na panghanda ng aming tita. Talagang pinaghandaan nga rin yung kanyang kaarawan. Bali ang dating nga pala ng mga bisita nila mga kaprobinsyano bandang alas 3 pa ng hapon. At dahil maaga-aga pa naman mga kaprobinsyano, kaya tumulong nga muna rin kami ng aking bayaw. At pagkalipas nga ng ilang oras na pagkulo nitong ating tiim, ito't sa wakas nga malapit na matuyo itong sabaw. Yung ganyang datingan nga mga kaprobinsyano goods na yan. Sureball na ako dyan, nakapit na ang lasa ng mga sangkap. At nang-aakit na nga ng kanin. At bago pa nga matuyo ng tuluyan, ito't pinahango ko na nga sa aking bayaw. Ayun luto na yung ating tiim. At bago nga kami umuwi mga kaprobinsyano, ito't pinakain nga muna kami nila Tita Bet. Talaga nga namang mabubusog ka sa mga handa. At parang it all you can nga ang banat. Hindi ko nga lang naitanong kung ilang taon na siya. Ang importante busog yung mga bisita. O paano ba mga kaprobinsyano? Hanggang dito na lang po muna yung ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye!